Binigyang diin ng Bureau of Immigration na hindi na palalawigin pa ang mandatory departure para sa mga dayuhang POGO workers. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Mayroon na lamang hanggang Disyembre 31 ngayong taon ang mga foreign POGO workers para makaalis na ng bansa at makatugon sa ipinatutupad ng mandatory departure. Sa Bagong Pilipinas ngayon, pinahayag ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval na mahigpit ang kanilang gagawing pagpapatupad sa sapilitang pagpapaalis sa mga kinauukulan at wala ng extension pang gagawin ng pamahalaan ukol dito. Marami-rami pa rin, sabi ni Sandoval, ang inaasahan nilang dapat na makatugon sa mandatory departure at ito'y nasa may 6,000 pang mga dayuhan. Git ang tagapagsalita, kailangan na silang makaalis sa loob ng nalalabing 8 araw ng taon. At sinistress po natin, paulit-ulit po natin sinasabi, walang extension ang December 31 deadline. Wala na pong pag-asa na ma-extend ito at wag na po nating patagalin pa dun sa mga foreign POGO workers. They are expected to leave before the December 31 deadline. Babala ng BI, may kaakibat na hakbang na gagawin ng gobyerno ng Pilipinas sa hindi tutugon sa ipinatutupad ng polisiya. Maaaring mailagay sa blacklist, sabi ni Sandoval, ang mga banyagan dating konektado sa POGO operation. Ibig sabihin ay hindi na sila maaari pang makabalik ng bansa na anyay mas magiging mahirap sa mga kinauukulan lalo't may iiwan silang pamilya dito sa bansa. Kaya babala ng immigration, sundin ang polisiya para hindi abutan ng December 31 deadline at makaiwas sa deportation proceedings. Ilang araw na lang po, parang mahigit 1 linggo na lang ang inaasahan natin na pag-alis po nila. Because if they do not leave after December 31, yun naman po, abutin na po sila ng blacklisting. Deportation proceedings na po tayo and blacklisting. Sa datos na hawak ng Bureau of Immigration ay nasa 21,000 ng mga dayuhan na dating konektado sa POGO operation sa bansa ang nakaalis na matapos makapag-downgrade ng kanilang visa. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas.